Wala sa talent yan. Nasa sipag yan. Sa ating buhay, marami tayong kilala na mga tao na magaling naman. Grabe ang talent. Grabe ang mga abilities nila. Minsan, nagugulat ang mga tao sa paligid niya na may kakayanan pala silang ganon. Kaya pala niya ng ganon. Pero bakit ganon? Bakit ganon ang kalagayan niya sa buhay? Bakit parang hindi match? Bakit parang hindi niya mapakinabangan ang talent niya? Kasi nga, wala sa talent yan. Nasa sipag at attitude yan. May mga taong kahit ilang beses mo nang binigyan ng chance, nabigyan ng chance ng buhay, bakit parang hindi umaangat? Parang hindi nagle-level up. Parang hindi niya napapakinabangan ang kaya niyang gawin. Di nga ba, sabi nila, hard work beats talent when talent doesn't work hard. Kailangan talaga ng tamang plano at approach sa buhay na ito. Gamit mo ang iyong talent. Kung hindi, walang mangyayari niyan. May mga pagkakataon naman na nakikita mo na walang katalent-talent ang isang tao. Pero nakikita mo na gusto talaga niyang matuto. Gusto talaga niyang mag-focus. Kahit mga barkada time o labas-labas, kaya niyang isakripisyo basta madagdagan lang ang alam niya at mag-level up. Alam mo, kapag mag-a-abroad ka, dapat buo at malakas ang loob mo. Dahil kung hindi rin lang buo at malakas ang loob mo, huwag mo nang ipagpatuloy pa. Kapag nang ibang bansa ka, dapat kaya mong lahat dahil marami kang kalaban doon sa pupuntahan mo. Nariyan ng lungkot dahil mapapalayo ka sa pamilya mo. Isa yan sa pinakamalakas na kalaban na pwedeng umatake sa'yo. Nariyan din ang takot. Takot at pagkabalisa kung maayos ba ang lugar na mapupuntahan mo. Maaari ka ring panghinaan ng loob dahil tanging sarili mo lang ang tutulong sa'yo sa oras ng pangangailangan mo. Pwede ka ding madepress dahil sa sobrang daming problema na darating sa'yo at lalo na hindi mo pa kasama ang pamilya mo sa tabi mo. Pagkawalan ng pag-asa na makakamit mo pa ba ang pangarap mo dahil kulang pa ang panggastos mo kaysa sa sinasahod mo. At marami pang iba. Ilan lang yan sa maaari mong maranasan kapag nang ibang bansa ka. Pero dapat kapag nag-abroad ka, kaya mong magtiis at magsakripisyo para sa pangarap mo. Kaya mong indahin ang lahat ng lungkot para sa pamilya mo. Kaya mong kainin ang pride mo kahit na alam mong iba ang trabaho na madadatnan mo sa pupuntahan mo. Kaya mong magtiyaga ng matagal na panahon para sa mga minamahal mo. At kaya mo dapat makibagay lalo na't iba't ibang klase ng tao at nasyonalidad ang makakasalamuha mo. Kapag nag-abroad ka, lahat ng feelings ay mararamdaman mo. Minsan nga tutulo na lang yung luha mo nang hindi mo namamalayan. Pero isipin mo na pansamantala lang ito. Dahil sa pag-alis mo, nangangahulugan na may pangarap ka para sa sarili mo at para sa mga mahal mo sa buhay. Dalawa lang ang pwede mong kahinatnan sa ibang bansa. Ito ay matalo ka o magtagumpay ka. Kaya dapat alam mo ang dahilan kung bakit ka nag-abroad. Hindi yung sinubukan mo lang dahil kung may dahilan ka, mas malaki ang tsansa na magtagumpay ka. Alam mo, ang maging OFW, ang isa sa pinakamahirap na desisyon na gagawin mo sa buhay mo kung mag-a-abroad ka. Dahil kailangan mong mangibang bansa para sa pamilya mo. Sobrang mahirap mawalay sa pamilya kung alam niyo lang. Bawat minuto, bawat oras, bawat araw at bawat taon na hindi mo sila nakakasama. Lahat yan ay titiisin para lang mabigyan sila ng buhay na masagana. Kahit ang kapalit nito ay ilang taon na pagkakawalay sa kanila. Mahirap talagang maging OFW dahil lahat ng okasyon sa buhay mo, habang nasa ibang bansa ka, ay hindi mo sila makakasama. Nariyan ang graduation day, ang Pasko, bagong taon, at marami pang iba. Mag-isa mo itong haharapin. Oo, mag-isa, homesick, ang isa sa pinakamalakas na kalaban ng mga OFW na kapag hindi mo nalabanan, talo ka. Kailangan pag nasa ibang bansa ka, may baon kang